Poverty is not the absence of money, it is the absence of choice. Ang kahirapan daw ay hindi ang kawalan ng salapi o pera, ito ay ang kawalan ng pagpipilian. Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Ito po ay isang kasabihan, saying na nadidinig ko at madalas ko nadidinig kay Senator Raul Roco. At sa kasalukuyan, estado ng ating lipunan, nakita ko kung papaano naging makatotohanan ito. Kamakailan lamang, nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin ng ilang mga estudyante sa isang pampublikong paaralan ng kolehiyo dito sa aming probinsya bilang presidente ng IBP. At nagmumungkahi sila ng mga proyekto na mga project, mga studies na gusto nilang gawin. And so, iminungkahi ko sa kanila yung isa sa aking mga advokasya, yung paglaban sa bilihan ng boto, o Our Vote is Not for Sale campaign. At nung nadinig nila ang suggestion na yan na ang magiging kampanya is against vote buying, natigilan sila. Nagtinginan sa isa't isa. At napatingin sa akin at napangiti na lang. At naintindihan ko na yon. Kasi sa mga probinsya, kadalasan ang mga pampublikong mga paaralan ay nasa kontrol ng mga politiko. Sila ang nagsasabi kung sino mabibigyan ng scholarship, sinong makakapasok, kung walang mga endorsement ng mga politiko, hindi sila makakatapos dyan o makakapasok dyan. At ganito ang sitwasyon ng marami pang mga institusyon, pati pagpasok sa pamahalaan, kailangan mo naninikluhod ka lagi sa mga politiko. So right here, alam nila na tama na kumuha sila ng posisyon, to take a position against vote buying. But they can't. Kasi alam nila na mga nganib pati ang kanilang mga pag-aaral at pati siguro, pati sa mga teacher, mga eskwelahan, baka hindi rin suportahan yung ganung klase ng topic na nais nilang i-propose. Dito makita mo talaga, kahit may pera ka pa sa bulsa, isa kang tunay na mahirap kasi wala ka ng choice. Makikita natin yan sa mga pumipila sa mga ayuda. Dito lang sa amin, 3 araw sa barangay namin. 3 araw bago na ipamigay lahat yung bigas. Pero pinagtiyagaan ng mga tao na pabalik-balik sila dun sa pila. Bakit? Kasi wala silang choice. Kailangan nilang lumapit dun sa mga politiko para maayudahan lamang ng bigas. Yung mga ayuda sa mga drivers, mga Grab, yung may namatay pa nga nito sa Maynila, kahit nahihirapan sila, they have no choice. Kailangan nilang gawin ang mga bagay na yan. Pero hindi lahat ito ay tungkol sa pera. Recently sa Senado ay nagkaroon ng pagpapalit-palit ng posisyon ng mga senador. At nasaksihan nga natin dyan, yung isa yung pagpapalit ng posisyon ni Senator Chis Escudero. Hindi naman siya mahirap, hindi naman siya salat sa posisyon. Kaya lang, ayon doon sa mga ulat, ay mayroong mga pananakot at pampipressure na ginagawa sa mga senador kagaya ni Jinggoy Estrada at naulat na nga rin po dito rin kay Chis Escudero. At dito, tila ba kahit na ayaw niya yung kanyang ginagawa, ay wala siyang choice kundi sundin because kailangan niyang iligtas yung kanyang sarili. So kahit na ikaw ay naglulumangoy sa pera, ikaw ay totoo pa rin mahirap. Maaring hindi ka mahirap sa pera, pero mahirap ka sa prinsipyo, mahirap ka sa tapang, mahirap ka sa mga bagay na inaasahan ng sambayan ng Pilipino sa iyo bilang isang pinuno. So tayo mga Pilipino, ganyan din nangyayari sa atin. Sa tuwing may halalan at mayroong bilihan ng boto, ang mga tao tumatanggap ng pera dahil sa sinasabi, lagi wala silang ibang choice. Hindi po totoo yun. Meron kayong pagpipilian. Ang pagpipilian nyo ay ang kinabukasan ng inyong mga anak at ng inyong bayan. Pinipili nyo ba na mas manahimik na lang at tumanggap ng pera? O mas pipiliin niyo na mahirapan pero nakatindig? Mas madali daw, mas masaya daw ang buhay ng isang tao na bagamat siya ay inaapi ay nananatiling nakatayo kaysa doon sa nagtatamasa subalit habang buhay namang nakaluhod. Sino kayo dyan? Sino si Escombro? Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-isipan po nating mabuti yan. Pero patuloy tayong makialam, magmasid, mag-aral, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all.
Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.